Isang ADV 175 adventure na naman mga ERP. At this time, pupunta tayo sa Bicol. Hindi lang para maglibang o gumala, o hindi para mabisita ang kaibigan ng lolo ko na si Lolo Aurelio. Bago pumanaw ang lolo ko, naipangako ko na sa kanya to. Kaso, hindi na siya umabot. Pero tayo ang tutupad nito. Kaya tara, ano pa inaantay natin? Kasama ko si Paul, si Joseph, at syempre ako. Punta na tayong Bicol. Let's go! So, good morning guys. It's 3:14 in the morning. So, lalagay na kami. Nasa labas na sila Paul. Si Joseph. Ako ito nilang inaantay na. Pero, ang target natin ngayon mapuntahan ay Daet. So naka-on na ang ating SumK navigation. Base dito is 8 hours, arrival is 12, pero duda ako dyan, baka 2 kasi marami kaming hinto. So Lord, guide us. And itong journey ko na to para sa lolo ko, kasi may goal kami ngayon para makapunta sa Daet. Magsangha na tayo. Ayan o, I'm check 4:59 ang check yan. Time check, 5:24, mag-lista na. Stop over muna kami dito sa McDonald's pa Lokban. Ayan, Paul, okay pa. Okay na yung mga motor namin. Meron lang kaming mali kaninang overtake, pero nagsorry naman kami sa truck. Ang hirap kasi talaga doon, sobrang dilim. So yan. Mamaya na kami, Old Zigzag Road. So 2 hours and 2.5 hours, no? 2.5 hours no? Nandito tayo. Mula umalis kanina sa bahay, so medyo mabilis yun. Kaya pahinga kami, kain, and then dito wala na, mabagal na dito kasi puro sira na yung daan dito. So yan, balikan namin kayo mamaya pag ride na. So let's go. Back na ulit kami. Umpisa na ng mga ayan na, sirang daan. Nakakasabi lang So dito banda, aalalay na kami ng takbo. Baka 40 na lang kami dito. So oo nga pala, ayan, para habang bumabiyahe tayo, etong ride na to, actually high school pa lang ako, pangarap ko na mag-drive papuntang Bicol. Pero di pa ako nagda-drive nun, pero pangarap ko yun. Nag-college ako, nagkasasakyan nung after college, marunong na mag-drive. Hindi ko nagawa hanggang sa bago mamatay yung lolo ko. May best friend siya dito, si Lolo Aurelio. So Salvalion, Aurelio Salvalion ang pangalan niya, at taga Daet. Pinsan niya yon and close friend din niya. So sabi ko, pag sunerte kami o malakas siya, nagpalakas siya, makakabiyahe kami. Pero kung hindi siya magpapalakas, hindi kami makakabiyahe kasi isipin mo 12 hours yun papuntang Daet. So ang nangyari, hindi kami nakapunta ng Daet hanggang sa namatay na si Lolo Aurelio. Hindi siya nakapagburol, namatay din siya. Ngayon, dala ko yung kanyang relos na bago mamatay yung lolo ko, and naglala akong kandila. Unfortunately, inad ko yung anak ni Lolo
Aurelio sa Facebook, kaso baka hindi niya alam na ako yung apo kasi iba yung apelido ko. So ang gagawin ko na lang, dahil si Lolo Luis ko, na-meet ko siya nung sa Lokban sa reunion namin nung Villaverde na reunion, at Cachuela tsaka Raimundo Quevedo. So sabi ko na lang, pupuntahan ko na lang yung Daet Public Cemetery kasi ang ano niya, hinala niya ay doon nakalibing. So kung sakaling ganun man, o ganun nga ang ano, mag-aalay na lang ako ng kandila. Pagkatapos dediretso na kami ng Albay kasi malapit na yun 2 hours na lang yata. So yun yung kaganapan ngayon, and sana masamahan nyo ako dito sa ride ko na to. Actually iniisip ko nga, kasama ko yung lolo ko, nakaangkas. Ang bigat kasi talaga nung motor. Pero yun, so samahan nyo kami papunta dun. Ayun, may bagong daan no. So yun, mamaya ulit. So ngayon nandito kami sa Tayabas, Pagbilao Bypass Road. So dito ako pinadaan ng Google Maps. So lalay lang kami, hindi namin kabisado to Patapos na yung bypass, dito naman kami dadaan ngayon. Parang sa loob-looban na to So yan, sabi ng Google dito. Dito tayo. Sobrang ganda nitong pinadaanan sa amin ng Google. Walang mga truck pero ayun nga, medyo siguro shortcut in a way, pero okay na din, relax, makulimlim. Amoy probinsya na, sobra. So yan, palabas na ulit tayo ng main road. Dami palang ginagawa dito, kaya pala nag-shortcut. Pasukin natin ang kanilang ginagawang daan. Yan na ang umpisa. Puro ganito hanggang dulo na, hanggang Bicolandia Arc. Tapos dun sa Daet lang nata gaganda yung kalsada ng Bahagya. Ganyan talaga dito sa Quezon, laging ginagawa yata yung mga kalsada. Pwede namang hindi gawing ganyan, kung titibayan lang talaga, kasi alam naman ng gobyerno na puro truck ang dumadaan dito Dito ginagawa na rin. Hindi ko pa alam kung nasan kami banda saan barangay ito. Hindi ko pa nakikita. Kaso ang hirap dito sa mga kalye nila. Sasampa ka sa gitna, sampa ka sa gilid. Sobrang hindi ka makakapagpabilis ng takbo. As in 40, 50 lang talaga. Pero kung taga dito ka, tingin ko kaya mo yung ginagawa ng iba na 70, 80 o 100. Pero kung yung katulad namin, okay na yung ganito, 50. Grabe, sira. Wala pa sa dagat, putya, maalon na. Tindi. Ang tindi. Grabe. Ang tindi nun. Kapag di mo nakita yung sobrang lalim na yun, solid. Nag-aalugan lahat ng gamit ko. Talagang Gedli Gaming ka lang. Tsaka ito 50-60. Balik ka dito, dapat alisto ka. Sobrang hirap. Nasira yung daan. Ito na, malapit na tayo dun sa zigzag road. Ito dati yun, ayan may mga pebbles na white, ginagawa na siya. Kaso yun, malupit. Talagang hindi ko alam kung magbibigayan dito sa line na to, sa ibabaw yung pabalik Sobrang hirap.
Yan na. Yan na. Yan na. Old Zigzag Road. Gagi, sobrang ano to. Oo, picture tayo. Sa tuktok. Okto. Yes sir, papasok na tayo. Daming riders oh. Mga nagpapahinga na. Angas nun. Yes. Buti ito din ako. Pag yung TBS, tingin ko hindi kakayanin. Hindi ako sure kasi mabigat ako eh. So, talaga matindi yung ahon guys. Hinto kami sa tuktok nito. Yun na. Yun na, yun na. Yun na. Yun na. Yes sir. Sa tuktok tayo. Nice. Yo, solid. Grabe. Solid. Solid. Buti na lang may nag-guide, salamat. Pagbalik na lang ako maghahanda ng pambigay. Sorry po. Enjoyin ko muna to. Ang tindi. Ang tindi. Yun, doon tayo sa tuktok. So kung saan sila humihinto. Hinto muna kami doon. Oy. Doon kami nang galing sa pinakababa oh. Buti na lang may nagagabay kasi salubungan talaga. Solid. Balik na kami sa dating ruta. Pa-Timonan, pagas na kami. Ganda dito. Solid. 7:26 oh. Hindi pa kami nagmamadali kasi medyo napaaga kami. Pero okay lang din. Mas gusto namin mapaaga kasi doon sa bypass maganda sa hapon. Grabe pala to. Yun, gali na ulit. So, pakanan na kami. Pupuntang Bicol. Alright. Karoon ng gas station. Hanap lang tayo gas station. Grabe, ang tindi ng mga daan dito. Totoo yung sinasabi nila. Kahit wala ka pa sa dagat, maalon na. Matindi pa sa alon. Sira talaga shocks mo dito. Sana magawa ng solusyon to para mas magandang bumiyahe. Mas ang ganda talaga ng mga tanawin dito. Sobra. May enjoy mo talaga kahit cruising speed lang kami. 60 lang kami. Mula kanina kasi. Mula doon sa paglabas ng Old Zigzag Road, ganito na yung kali oh. Talagang ginagawa. Mayroong isang part na biglang kikinis tapos wala na, sira-sira na ulit. First gas ni Joseph, 263 pesos. 4 liters. Ako naman. Tank din ako kuya. Full tank. 4.7. 4.75. Tapos yung sa kanya, 4.71. Halos pares lang kami ng ADB ni Joseph.
Naka 179 na kami. So resume na kami. You know, welcome to Atimonan, Quezon. Time check 8:13 ng umaga. Naka 180 kilometers na kami. So 200 or 300 more to go. No problem. May lakas pa. Sa mga vlog, ito pala yung parang crossing. May dagat na dyan sa kaliwa mo. Grabe. Amoy na amoy. Amoy talaba. Amoy parang malansaw na hindi mo mapaliwanag. Ang ganda. Shucks. Ang ganda. Solid. Medyo marami nang dumadaan. Ayun yung mahirap po, yung pinag-uusapan namin kanina. Bukod dun sa lubak, may iiwasan ka pa. Yung mga parang alon sa gitna. Matitindi yung mga alon. Ganda. Yung iba dito na nagpapahinga. Dito medyo matraffic kasi maliit yung daan. Nauna na sila Joseph sa akin, inantay nila ako kasi nahihirapan talaga ako kaninang ma-overtake doon. Sobrang sira yung daan, grabe. Tama lahat ng sinasabi sa mga vlog. Kaya pinanood namin lahat yun, pero di mo naman lahat makakabisado eh. Nakita namin tong bypass kasi ahon talaga to. So ito yata yung gumaka-bypass eh. Walang truck dito, alam ko hirap sila, pero may mga ilan-ilan din. Pero dito talaga sa Bicol, dito ka matcha-challenge na magmotor kasi grabe yung mga truck ditong lalaki. Tapos sobrang hirap umovertake kasi sira yung mga daan eh. Pababa naman. Nasa pantay na kami ng mga bundok oh. Oo. Grabe yung pababa nito. Pitik-pitik lang. Pitik-pitik. Pag nawala yung engine brake, throttle mo lang ng konti, mag-engage ulit yan. Pero hindi mo ramdam sa ganito. Ayun na, sobrang tarik. Kaya walang dumadaan. Hindi ko maano sa camera eh, pero grabe. Pag di ka pumitik dito ng pumitik, tuloy-tuloy ka dyan. Tas kurba. Nakikita mo ba yun? Yun yata yung dadaanan pa namin. Ang tindi nun. Babuelo siya. Nahirapan kasi siya kanina eh. Joseph, bubuelo na rin. Buelo-buelo lang. Pag yung TBS, ang hirap nun. Saludo ko sa gumagawa ng Bicol Ride dito. Oh, tindi. Pitik-pitik. Yung rough road bago lumabas. So dahan-dahan kayo. Bukod sa traffic na sobra, hindi ka maka-overtake kasi yan, salubungan na. Sira-sira pa yung daan. Talagang good luck sa motor mo. Yung iba nagpahinga na lang yun. Tsambahan pag naka-overtake ka. Ito na yata yung mahabang traffic. 6 kilometers pa bago yung bypass ng Lopez eh. So yan, pagka open,
Banat lang. Banat lang ng banat. Hanggat open, wala tayo magagawa. Lopez Bypass. Ito tayo. Yes sir. Yan. Ito na yung nakikita ko sa mga vlog. Ito na yung nilalabasan ng mga vloggers. Parang skyway na matraffic. Dito tayo, diba? Skyway na matraffic. Lowered na motor. Right. Tinataas nila kasi ang alam ko sa balita dati. Ano to, lumulubog. Kaya laging siratin tong kalsada kasi basa. Grabe. Ito na yung pinakamatindi. Siguro, hindi ko alam. Ang tindi nun. Sira-sira yung daan, no? Bang. Wala na, tatanggapin na lang talaga. Sakit sa kalooban. Time check, 9:40. Kalawag. So, diretso na kami. Dito na kami ngayon sa Welcome to Bicolandia. Okay pa naman kaming tatlo. Si Paul sinisipon na. Yun, time check. It's already 11:38. Ang nakalagay doon sa signage kanina is Labo. Hindi ko alam eksakto kung saan yun. Kasi magda-diet muna kami dahil nga nandun yung libingan ng kaibigan ng lolo ko. So yun yung una naming dadaanan. Dire-diretso, tas papuntang Naga, and then Albay. So sana makarating kami ng mga 5 or 6 doon para medyo makapahinga pa ng mahaba. Bagong gawa yung kalsada dito. Balikan ko ulit kayo, hahanap na rin kami ng kakainan kasi magto-12 na. Nakikita ko may Jollibee pero mukhang hindi yun yung dinaanan namin, iba. Liblib to sobra. Walang truck, bagong gawa yung kalye. So kasi ang pinin ko kasi is Daet Public Cemetery. So hindi ko alam kung nasaan na kami banda, basta Labo lang. Tagas ulit kasi walang gasolinahan. Pa-diet kami, dire-diretso lang to atin. Malapit na. May Jollibee na ba dito? Wala pa. Diet po ang meron. Malayo pa yun. Ano sir, 30 minutes na lang naman. Ay, okay, sakto. So, nagpagas ulit ako. 3 liters or 4 liters na. Sige pa. Okay na. 4.12 liters ang nagastos ko. 4.4 sa'yo. Ayos. Master Paul in energy na.
Dito kami sa papuntang Daet, mga 30 kilometers pa. Mas mukhang maraming to. Sa, ano ba to? Jetty? Jetty. Anong lugar na kaya to, no? 25 kilometers na lang sa Daet eh. Oh, yun nga eh. Humingi sila kuya ng sticker. Solid. Master, okay ka pa? Okay pa. Happy. Sinisipon na siya eh. Ina-allergy. Food trip muna kami. Wala pang mga kainan dito eh. Thank you sa inyo. So yun, back na ulit. Time check. It's 1:22. Papunta na kami ng Albay. Nagsiluwagan na yung mga accessories ng motor ko. Mahangin ngayon dito. Ganda. So let's go. So, 6 kilometers Daet. Si Paul saka si Joseph tinutuldukan na ako. Sabi mo, Bizarre 110 lang yun, no? Lakas. Nagpalit si Paul ng sprocket eh, pang patag. Sobrang lakas ng hangin dito. Grabe. Kaliwat kanan yung hampas. So, 1 kilometrahe na lang, lo. Nakarating na natin ang sementeryo ng Daet. So, para sa mga nanonood, hindi ako na-accept nung natitirang anak ni Lolo Aurelio para sana malaman ko yung eksaktong puntod niya. Ang isa lang ang sigurado ko, ang sabi ni Lolo Luis, taga Daet sila. Dito rin siya namatay. So dadaan na lang ako sa Daet Public Cemetery para maglagay ng kandila. Dala ko din yung relos ng lolo ko at yung kanyang lumang lunchbox. So yun, as after nun tsaka kami mabiyahe pa Albay. Ito talaga yung goal ko, papunta dito sa Bicol. Hindi lang makita yung mayon, pero kundi madala si lolo sa kanyang kaibigang si Aurelio. So yun, magpinsan sila eh. Tapos halos sunod-sunod ng taon sila namatay. Tsaka yung isang lolo sa Lokban, si Lolo Javier, galing sumayaw nun. So malapit na akong palikuin. So yun ang problema, hindi ko alam. So dito na lang siguro. So nandito yung relos ng lolo ko. Lumang luma na yun. Tapos may dala akong kandila. So ito lo. So no. So yan lo. Mission accomplished. So time check 2:01. Nandoy na kami sa Onju sa Albay. Target time 6 PM. Sana dumating kami ng 6 PM. So lo, doon naman tayo. Sumama ka na rin. Kaya mga tropa mo para nakalibot kayo. Tamang pace na lang kami. Kasi kahit anong mangyari, ang dating namin doon ay 6:30. Nagawa akong mabawasan kanina kasi nga kailangan namin mag-stop over there, diba? So pinilit namin na bilisan para pag nag-stop over, masulit pa namin yung 30 minutes. Ngayon, back to 6:30 yung time ng arrival namin. Baka mabawasan namin ng konti, pero main road na kasi to.
So hindi na kami umaasa. Back to 60 kilometers per hour kami. Kasi may mga surprise na lubak, diba? Tumatawid, traffic. So yun, mamaya ulit pag nasa Albay na. Grabe. Isipin nyo na lang yun. Kung nakakotse kayo, ang tagal nyo mag-aantay. So ito yung isa sa mga traffic pa ulit after ng Sipokot. Akala ko tapos na, pero meron pa pala kayong pipilahan na mahaba-haba. So dito yan, after lang ng Sipokot, may tulay na ginagawa. Sobrang haba ng pila. Oh, pati pabalik yan. Ganyan katindi. Pati pabalik. So magbigay na lang tayo sa mga kapwa motor natin. Ayan, oh, matindi yan. Sobrang tindi niyan. Ang haba niyan. Sira ulo, di ba? Adventure. Pinadaan kami ni Google sa loob-looban. So di ko alam kung nasa na kami. So ayos to. Isa lang ang kasya, so pag may dumaang kotse, yari. Nice one, Google. Ayun, shortcut pala. Nakita ako yung mayon. Nakita ako yung mayon. Ang ganda. Solid. Hapon na, time check 5:49, pero ang ganda. Grabe. Sheesh. What a view. My goodness. Solid. So hindi na namin kaya ang aming gutom. Kamay kakain muna. Baka sa Jollibee na lang. Kasi talagang gutom na ako. So far, ito yung pinaka-worst na daan. Kung kailan malapit ka na sa Kamalig Bypass. Sobrang wasak lahat. Grabe. So wakas, nakarating din. So anong entrance nito? Ito yata. Let's go. Finish. Rough road. Matigas na din. Okay din.
A few moments later. Sobrang sulit dito sa pinagstayan namin sa Onju. Wala ka masasabi dito. Tingnan mo, oh. Yun, oh. Yan yung view. Di ba? Ang ganda dito. So, pag may time kayo, ito ang kunin yung hotel. So, para sulit. Di ba? Tingnan natin. Isang putol pa, oh. Putol, ibig sabihin sobrang anghang yan. Wala. Ah, meron. Nasa huli. Sa huli. Nasa huli. Hindi ko ano. Masarap. Parang? Hindi, masarap. Pero isang ganun lang, isang suntok lang, tapos wala na. Joseph naman. First bite. Ang sarap. May tama. Yan na, sisipa na yan. Hindi sumipa. Hindi. Sa dulo. Wala. Konti, pero Oh, masarap. pero di ba, mababaw lang siya. Mababaw lang siya, pero masarap siya. Angas na ito. Kailangan mo lang tandaan yung dinaanan ni Kuya. Off-road gaming. Dito pala yung daanan ng mga ATV. Angas.